Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, August 13, 2026. We welcome you once again this afternoon to our live broadcast, Online Prayer Ministry, 37th episode of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. The month of August is our first year founding anniversary month. Sineselebrate natin ang buong buwan ng Agosto bilang paggunita ng ating panimula noong Agosto 2025. Our first episode was last August 8, 2025. Maraming salamat po sa maaga ninyong paglahok at pakikiisa sa ating Global Conquest Online Prayer Ministry. Ang inyong presensya, panalangin at suporta ay malaging pagpapala at nagbibigay ng lakas sa ating sama-samang paglilingkod sa Panginoon. GCPM is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. This is a Christian ministry centered on Jesus Christ, grounded in Scripture. We carry this ministry with unconditional love, humility, and wisdom. Ang Global Conquest Online Prayer Ministry or GCPM ay isang ministeryo na nakatuon sa pananalangin at pamamagitan or prayer intercession. At nakasentro sa mga tao na may karamdaman, mga matatanda, mga mahina at nangailangan ng panalangin. Ito ay isang hakbang para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa buong mundo. Ang salitang conquest ay hindi tumutukoy sa pananakop sa pamamagitan ng dahas o pamimilit, kundi sa spiritual na layunin na may pahayag ang ebanghelyo, maabot ang mga tao sa panalangin at makita ang mga buhay na nababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. This program is sponsored by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EM Customs Brokerage. Again, this program is voluntary and produced free of charge. We pray that it brings encouragement, hope, and spiritual blessing to everyone who watches. Our vision of the Global Conquest Prayer Ministry is to model the life of Jesus Christ, who clearly practiced and taught a powerful ministry of prayer and intercession. Our mission at the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick, the weak, and the dying, and bring their petitions to God for healing and restoration. The strengths of the Global Conquest Prayer Ministry in today's digital world are the following. First, we provide encouragement and support to those facing illness, grief, and other difficulties. Second, we create opportunity to share God's Word and pray together regularly.
Our third strength, we connect believers across different places and time zones around the world. And our fourth is we allow people who are traveling, living near and far to participate in this ministry of come and on come. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang teknolohiya ay isa sa mga paraan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ang online ministry ay nagbibigay ng pagkakataong maabot ang mga tao kahit saan man naroon, sa kanilang tahanan, trabaho, ospital, sa iba't ibang paggamutan o kaya maging sa ibang bansa. Bagamat walang kapalit ang personal na pagsama-sama ng mga mananampalataya sa isang lokal na iglesia, ang online ministry ay mahalagang kasangkapan din upang magbahagi ng pag-asa, magturo ng salita ng Diyos at mag-anyaya sa panalangin. Inabot din namin ang mga tao hindi pa handang dumalo ng personal o ang mga nasa higaan dahil sa kahinaan dulot ng kanilang iniindang sakit, o mga tao na nasa bingit-bingit ng kamatayan at mga nawawalan na ng pag-asa na mabuhay pa ng matagal. Ang GCPM ay isang prayer intercession ministry o panalangin pamamagitan. Ito ay isang pandigdigang ministeryo na pananalangin na naglalayong suportahan ang misyon ng Diyos sa pamamagitan at pagkakaisa sa panalangin at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ang sabi po nga, all Christians are all evangelists. Dito rin tayo magpapalakasan kung bakit kailangang magtiwala kahit hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Mula sa Roma chapter 12 verse 12. Sabi po ni Pablo, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Maging matyaga kayo sa panahon ng kapighatian at maging tapat kayo sa pananalangin. Ang paghihintay sa sagot ng Diyos ay hindi walang kabuluhan. Sa panahon ng paghihintay, pinalalalim niya ang ating pananampalataya. Tinuturuan tayong magtiwala at inihahanda tayo sa kanyang tamang panahon. Ang ating tungkulin ay manatiling tapat sa panalangin at magtiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang sagot. Mula sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas. Ang hamon sa atin ay manalangin ng palagian, hindi lamang kapag may pangangailangan. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating panalangin. Ang presensya ni Jesus ay nasa gitna ng kanyang mga tagasunod. Ito ang dahilan kung bakit ang sama-samang pananalangin ay nagdudulot ng lakas, pag-asa, at pagkakaisa. Jesus is alive. Ang ating Diyos ay buhay. The Global Conquest Prayer Ministry online presence are the following. We broadcast by live streaming every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. on Facebook page Global Conquest Prayer Ministry. After the live broadcast, we download every episode to YouTube around 5 p.m. every Thursdays. Just search our channel Global Conquest Prayer Ministry on YouTube and you can watch previous episodes with your loved ones at your most convenient time. We also have a selected group chat via Messenger. Our Global Conquest Prayer Community, who compose our prayer intercessors and members of the Global Conquest Prayer Ministry team. Please invite our friends to be one of our prayer intercessors as well. Sa loob ng isang taon, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kasama sa live broadcast. Kay Reverend Pastor Dionisio Padel, ay isang manggagawa sa ubasan ng Panginoong Diyos. Siya ay tagapagsalita natin at pagbabahagi ng mensahe ng Diyos tuwing Huwebes. Sa ating live production technical officer na si Ms. Ruth Baron na umalalay sa atin para maging maayos ang ating online ministry at naabot nito ang marami. Naway pagpalain kayo ng Panginoon, bigyan ng karunungan at lakas at pagkagalakan sa iyong paglilingkod. At inyong lingkod bilang tagapagtatag ng online prayer ministry na ito. To the management and staff of Intermarine Express Lines and EM Customs Brokerage, sa aming pamilya. Ang lahat ng mga behind the scene preparations, sa mga awitin, technical editing, of course, our venue, our finances, and all out support of each employee, we are more than grateful. Dahil sa ating paglilingkod na sama-sama, marami ang napapalakas ang loob
naakay sa pananalangin at nakakaranas ng pag-asa sa Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, nawa ang Diyos ang siyang maluwalhati. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa isang taon na lumipas, sa kabuuan ng Global Conquest Prayer Ministry na patuloy kaming lumalapit tuwing Huwebes ng hapon, paripahayag ang iyong ebanghelyo sa ating mga tagapakinig. Sa mahabang panahon, marami ka pong sinagot sa aming ipinapanalangin at marami pong may sakit na gumaling. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya at habag na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na lumapit sa iyong kabanalan. Turuan mo po kaming maging tapat sa pananalangin at gamitin mo kami bilang tagapamagitan para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samad dalangin. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon ang tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang magbibigay ng alaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Panahon, katapatan mo'y matibay na sa patigan. Sa bawat bighatid at tagumpay-man ay naroon. Taluyan ang pag-asa kung kailangan linahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila
Magandang hapon muli sa ating lahat, lalo na po yung mga naka-join sa ating presentation na ito. At bago ho tayo mag-pray, again, mag-share po ako ng salita ng Panginoon mula ho sa Lucas chapter 4, verse 38 to 39. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog, ano? Lucas, Kapitulo 4, talatang 38 hanggang 39, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Mula ho sa text na yan, pag-usapan ho natin ngayon, Jesus cares, Jesus heals, and Jesus restores. Ano po? Si Jesus ay nagmamalasakit, nagpapagaling, at papanumbalik o nagpapanauli. Jesus cares, Jesus heals, and Jesus restores. May mga pagkakataon na kaya nating sumamba sa Diyos sa harap ng maraming tao. Ngunit sa ating tahanan ay may mga personal tayong pinagdadaanan. Ang Luke chapter 4, katatapos lamang magturo ni Jesus sa sinagoga at ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Nakita ng mga tao ang kanyang authority maging sa masasamang espiritu. Ngunit pagkatapos ng pampublikong paglilingkod niya, pumunta si Jesus sa isang tahanan na kung saan may isang taong nagdurusa. Ito ay ang biyanan ni Simon na merong matinding lagnat. Hindi lang ito simpleng lagnat, matindi yung lagnat niya. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging tagasunod ni Jesus ay hindi nangangahulugang hindi tayo makakaranas ng sakit. Pinapakita nito na kahit na tayo sumusunod kay Lord, hindi tayo exempted sa mga sakit. Hindi tayo exempted sa mga problema, pagsubok at mga paghihirap sa buhay. Ano? Kahit ang mga taong malapit kay Jesus ay maaring dumanas sa panahon ng paghihirap. Kahit yung mga malalapit, close sa ating Panginoon. Ngunit ang magandang balita ay hindi lamang interesado si Lord sa mga nangyayari sa loob ng simbahan. Interesado rin siya, ang ating Panginoon, sa nangyayari sa loob ng ating tahanan. So, kung interesado si Lord sa mga churches, lalong interesado din siya sa ating mga personal na tahanan. Kaya nakita niya ang ating mga pakikibaka. Nakikita niya yung ating pakikibaka. Narinig niya ang ating mga panalangin at alam niya ang ating mga pangangailangan at meron siyang kapangyarihang magpagaling at magpanumbalik. Ang Luke chapter 4 ay bahagi ng unang yugto ng pampublikong paglilingkod ng ating Panginoon sa Galilea. Nagturo si Jesus sa sinagoga sa Capernaum. Doon ay pinapakita niya ang kanyang authority hindi lamang sa kanyang pagtuturo kundi maging sa masamang espiritu. Pagkatapos niyang umalis sa sinagoga, pumunta siya sa bahay ni Simon Pedro. Sa panahon ng mga Hudyo, napakahalaga ang hospitality o pagtanggap at paglilingkod sa mga panauhin. Karaniwang inaasahan na ang mga miyembro ng tahanan ay tutulong sa pagtanggap at paglilingkod sa bisita. Ngunit hindi magawa ito ng biyanan ni Simon ang gawain dahil nga meron siyang matinding karamdaman. Bagamat isang pagtanggap, pagkilala, ang pagsisilbi, paghanda ng isang dinalaw na tahanan doon sa binisita. Kaya lang hindi magawa ito ng biyanan ni Simon sapagkat meron siyang karamdaman. Bilang isang manggagamot, partikular na binanggit ni Lucas ang mataas o matinding lagnat.
Si Lucas po kasi ay doktor. So alam niya, binanggit niya yung matinding lagnat. Hindi ito simpleng karamdaman lamang, yung sakit o lagnat ng biyanan ni Pedro. Siya ay tunay na nagdurusa sa kanyang kalalagayan. Ngunit nang dumating si Jesus, nagbago ang kanyang kalagayan. Lumapit si Jesus sa kanya, sinaway ang lagnat at agad itong nawala. At pagkatapos niyang gumaling, siya ay bumangon at naglingkod. Ipinapakita nito na ang kanyang kagalingan ay nagbunga ng panibagong lakas at paglilingkod. Kaya po itong ating binasa, nang pumasok si Jesus, makikita natin dito ang kanyang habag, ang kanyang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik. Kaya dito makikita natin yung tatlong mahalagang katotohanan. Dito. Number one, Jesus sees our suffering. Si Jesus, nakikita niya ang ating mga paghihirap, ang ating mga pagdurusa. Kaya nga ang sabi sa verse 38, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya ipinamanhik nila kay Jesus na paggalingin siya. Nakikita ng ating Panginoon ang ating mga pagdurusa. Pansinin natin na hindi lamang isang malayong tao ang nangangailangan ng tulong. Pumasok si Jesus sa isang tahanan kung saan may isang taong nagdurusa. Ang biyanan ni Simon ay may lubhang karamdaman. Hindi itinatago ng Biblia ang kanyang pagdurusa. Minsan, iniisip natin na dahil tayo ay mga Kristiyano, kailangan nating ipakitang palaging maayos ang lahat. Minsan gano'n tayo bilang isang Kristiyano, gusto nating ipakita na laging maayos ang lahat. Ngunit hindi iyon ang itinuturo ng Biblia. Alam ng Diyos ang ating mga sitwasyon, yung ating mga pagdurusa o kinakaharap na suliranin. May mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao, may mga luha tayong lihim na pumapatak, may mga laban tayong tahimik na kinakaharap, may mga pasanin tayong dinadala na walang ibang nakakaalam kundi ang ating Panginoon. Minsan nililihim natin to sa iba pero ang ating Panginoon nakikita niya yung ating mga hinagpis, ang ating mga kahirapan, mga pagdurusang pinagdadaanan. At pansinin din natin ang pakikiusap nila kay Jesus na tutulungan siya. Natutunan natin dito na dapat nating dalhin kay Jesus ang pangailangan ng ating ibang tao. Kaya nga sabi nila, Lord, kung maaari ay dumalaw kayo sapagkat yung bayanan ni Pedro ay mayroong karamdaman. Alam niyo po, sa Greek may salitang pairetos. Hindi to perito, pairetos. Ang ibig sabihin ng pairetos sa Greek ay lagnat, fever, mataas ang temperatura ng katawan. Inilalarawan ni Lucas bilang isang matinding lagnat, kaya binibigyan din ito na seryoso ang kalalagayan ng biyanan ni Pedro. Hindi ito maliit na problema, tunay siyang nagdurusa. Yun yung peretos. Ayan ay lagnat na matindi. Ang hindi nakikita ng tao ay nakikita ng ating Panginoon. Maaring tahimik ka, nagdurusa ngayon, ngunit hindi kailanman lingid kay Jesus ang inyong kalalagayan. Maaring ngayon ay pilit mong itinatago yung kalalagayan mo. Pero alam mo, sa Panginoon, hindi yan nalilihim. What people cannot see, Jesus sees. Yung mga hindi nakikita ng tao, si Lord nakikita yan. You may be suffering quietly, but your suffering is never hidden from Jesus. Kahit itinatago mo yung pagdurusa mo, si Lord, hindi yan nalilihim sa Kanya, nakikita yan. Kaya mahalaga kay Jesus ang mga personal na pakikibaka
na madalas nating dinadala ng tahimik. Ito gustong-gusto ng Panginoon na sabihin sa atin na nariyan ako. Nababatid ko yung kalalagayan mo. Jesus cares about the personal struggles that we often carry in silence. Kaya nga, isipin natin ang isang batang nadapa at nasaktan. Maaring abala ang kanyang magulang sa maraming bagay. Ngunit kapag narinig niya ang iyak ng kanyang anak, agad niyang bibigyan ng pansin ito. Kahit marami siya, abala siya. Bakit? Dahil ang pagmamahal ay nagbibigay ng pansin. Ganun din, binibigyan ng pansin ng ating Panginoon ang kanyang mga anak. Kapag tayo ay nagdurusa, nakikita yan ng ating Panginoon. Kapag meron tayong pinagdadaanan, nakikita yan ng ating Panginoon. Kayo po na nakasubaybay ngayon at sa iba pang makakapanood sa YouTube nito, sinasabi ng ating Panginoon na tayo po ay nakikita ng ating Panginoon. Ang ating mga pinagdadaanan, nakikita yan ng ating Panginoon. Ang sabi ho ng Awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso at inililigtas ang mga may bagbag na espiritu. Pag inilapit lang ho natin ang ating buhay, sarili, ang ating hinagpis, tutulungan ho tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ho ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga kapatid, kahit ilihim mo yan, ang ating Panginoon, hindi yan nalilingid sa Kanya. Kaya mas mabuti, maidulog natin ito sa ating Panginoon upang matulungan niya tayo. Matulungan. Kaya nga, tanungin natin ang ating sarili, ano bang pasanin ang dinadala ko ngayon? Meron ka bang pasanin na dinadala ngayon? Ano ba ang sakit na itinatago mo? Pilit mong pinapakita na wala kang sakit. Pero ang totoo meron at nakikita ng ating Panginoon. Ano bang problema ang pilit mong hinaharap mag-isa? Nandiyan ang ating Panginoon. Dalhin mo sa ating Panginoon. Huwag mong itago ang iyong sakit kasi may isang Diyos na nakakaalam nito at yan ay ang ating Panginoon. Ilapit mo yan sa ating Panginoon. Kapag nakita ka o nakakita ka ng taong nagdurusa, huwag lamang nating pag-usapan ang kanyang problema. Ipagdasal natin siya at dalhin natin siya sa ating Panginoon sapagkat si Jesus sees our suffering. Nakikita ng ating Panginoon ng ating mga pagdurusa. Nakikita. Kaya po, ito pong ating platform na ito, ginawa natin ito upang masabi natin sa mga kaibigan at nakilala natin na si Lord ay pwedeng tumulong at nakakakita sa hinagpis na nadaraanan natin, pinagdaraanan natin. Kasi si Jesus ay nakakakita sa ating mga paghihirap. Ito po ang unang sinasabi po ng ating aralin ngayon. Ito po ang unang sinasabi. Second, Jesus has authority over our problems. May higit na kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga problema. Merong siyang higit na authority sa anumang problema natin. Meron ka bang problema ngayon? Ang problema mo ba ay relasyon? Ang problema mo ba ay karamdaman? Ang problema mo ba yung pamilya mo? Si Lord, meron siyang mas mataas, may authority siya sa ating mga suliranin. Sabi sa verse 39, tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Ano po? May isang napakahalagang ginawa ang ating Panginoon. Hindi lamang niya nakita ang kalalagayan ng babae. Kumilos siya. Ano po? Hindi lang nakita ng Panginoon, kumilos siya. Yumuko si Jesus sa kanya, sinaway ang lagnat at agad gumaling ang ating Panginoon. At nawala ang lagnat. Ipinapakita nito ang authority ng ating Panginoon sa anumang karamdaman. That's why pinagpipray natin at
Patuloy tayo nagpipray, ginagamit natin ang pangalan ni Jesus sapagkat powerful ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa mga naunang talata ng Luke chapter 4, ipinapakita na si Jesus, pinapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa masamang espiritu. Ano po? Makikita natin yan sa chapter 4. Ngayon naman, ipinapakita niya ang kanyang authority sa karamdaman, ang kanyang kapangyarihan over sickness. Ipinapakita ni Lucas na si Jesus ay merong authority sa physical at spiritual na kalagayan, na karamdaman. Hindi kinokontrol ng sakit si Jesus. Si Jesus ang kumokontrol sa mga sakit. Tandaan nyo, no? Si Jesus, hindi siya kinokontrol ng sakit. Sa halip, si Jesus ang may kontrol ng anumang sakit. Si Jesus ang may kontrol ng anumang sakit. Kaya nga, ito ang ginagawa natin. Sa Greek ho, may salitang epitemesen. Sa Greek, yung salitang epitemesen, ang ibig sabihin niyan, sinaway. Mula sa salitang epitemao. Ano po? Ang ibig sabihin niyan, sinaway, iniutos at nagsalita ng may authority. Sinaway niya, pinaalis niya ang lagnat, pinaalis niya ang problema, pinaalis niya ang karamdaman. Yun ang ibig sabihin dyan ng epitemesen. Sinaway niya, iniutos na umalis. At sabi doon, umalis ang lagnat ng ginang. Binibigyan din ito na ang kapangyarihan o otoridad ng ating Panginoon. Ipinapakita, hindi walang magagawa si Jesus sa harap ng lagnat. Nagsalita siya ng may authority at nawala ang lagnat. Alam nyo, maaring mas malaki ang problema kaysa sa iyo. Ngunit hindi ito kailanman mas malaki kay Jesus. Maaring ang tingin mo sa problema mo ngayon, hindi mo na kaya. Mas malaki ang tingin mo sa problema. Pero kay Jesus, kailanman hindi nagiging mas malaki kay Jesus ang problema, ang karamdaman, o anumang lagnat. Mas malaki pa rin ang ating Panginoon. Maaring malubha ang iyong karamdaman. Maaring komplikado ang problema ng iyong pamilya. Maaring mahirap ang iyong kalalagayang pinansyal. Maaring hindi mo alam ang mangyayari sa iyong kinabukasan. Ngunit tatandaan natin, may hangganan ang problema. Ngunit walang hangganan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Ang ating problema may hangganan yan. Pero meron tayong kilala na Diyos, ang ating Panginoon, na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ano? Mas dakila si Jesus kaysa anumang sitwasyong humaharap sa atin. Ano po? Jesus is the greater than the circumstances that confront us. Maraming humaharap sa atin, iba't ibang suliranin, pero mas dakila ang ating Panginoon. Mas meron siyang authority ang ating Panginoon. Maaring malakas ang bagyo. Sige, maaring malakas ang bagyo. Ngunit hindi ito mas makapangyarihan kaysa lumikha ng dagat. Ano po? Sige, malakas ang bagyo. Pero mas makapangyarihan pa rin sa bagyo ang lumikha ng dagat. Maaring mapanganib ang apoy. Ngunit hindi ito mas makapangyarihan sa lumikha ng lahat ng bagay. Yes, maaring natatakot ang karamdaman. Nakakatakot ang karamdaman. Ngunit hindi ito mas dakila sa Diyos na may hawak ng ating buhay. Totoo ang problema. Ngunit hindi higit na dakila ang ating Panginoon. Totoo naman, may problema tayo. Meron tayong mga suliranin, karamdaman. Meron tayong hinagpis. Totoo yan. Ngunit tatandaan natin, mas higit na dakila ang ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 18, ibinigay sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Binigay ang authority ng ating Panginoon. Ang sabi sa Pilipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Yan ang sabi ni Pablo. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko
sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang sabi ng Jeremiah 32 verse 27, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang anumang bagay na napakahirap para sa akin?" Of course, walang mahirap para sa Diyos. Kaya kapag naharap tayo sa isang mahirap na sitwasyon, huwag mong gawing mas malaki ang iyong problema kaysa sa iyong Diyos. Sa halip na sabihin mo, imposible ito. Sa halip na sabihin mo, imposible ito, ang sabihin mo, mahirap ito, ngunit si Jesus ang aking Panginoon. Sa halip na sabihin mo, hindi ko alam ang gagawin ko, sabihin mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Matuto tayong dalhin ng ating mga problema sa ilalim ng authority ng ating Panginoon. Dahil si Jesus has authority over our problems. Mas may authority ang ating Panginoon sa problema. Kaya nga, sinaway niya, tinabihan niya ang babae at sinaway niya ang lagnat at agad umalis ang lagnat. Ano? Kaya nga po, ito ang pinapakita sa atin sa pagkakataong ito. At yung pangatlo, Jesus restores us for service. Pinanunumbalik tayo ng ating Panginoon upang maglingkod. Upang maglingkod. Ang sabi sa 39, tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ang lagnat. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Noon din. Napakaganda ang bahaging ito. Pinagaling siya ng ating Panginoon at pagkatapos, agad siyang bumangon at naglingkod. Ang kanyang kagalingan ay hindi lamang para maging komportable siya. Alam nyo, nakakatandaan natin, tayo ay pinapagaling ng ating Panginoon. Tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon, hindi lamang para maging komportable tayo. Ang kanyang pagpapanumbalik sa atin ay nagbibigay sa atin ng panibagong lakas upang maglingkod. Kaya tayo pinapagaling, nire-restore, binibigyan ng solusyon ng ating mga suliranin ng ating Panginoon. Inaalis yung lagnat, inaalis yung anumang problema o hinagpis, ang isang layunin ng ating Panginoon upang maglingkod tayo. Upang maglingkod tayo. Kaya dito, nung gumaling ang babae sa kanyang lagnat, agad itong bumangon at naglingkod sa ating Panginoon. Ano po? May isang mahalagang spiritual na prinsipyo rito. Pinapanumbalik tayo ni Jesus upang ating buhay ay maging pagpapala sa iba. Upang maglingkod naman tayo sa iba. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas hindi lamang para sa ating sarili. Binibigyan niya tayo ng lakas upang maglingkod sa Kanya at sa ibang tao. Naranasan na ba natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang Kanyang matapos nating maranasan, agad tumutugon tayo. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Ano po? Sa Griko may salitang anastasa. Anastasa. Ang ibig sabihin ng anastasa, ibig sabihin niyan bumangon. Bumangon at tumayo. Makikita natin dito ang ginawa ng babae. Siya'y bumangon at naglingkod. Tumayo at naglingkod. Pagkatapos niyang maranasan, makalaya sa karamdaman, sa matinding lagnat, siya'y bumangon, anastasa, at naglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na tayo po ay babangon. Tayo po ay babangon kapag tayo ay pinagaling ng ating Panginoon. Sapagkat kung ilalapit natin ang ating mga suliranin sa ating Panginoon, mararanasan natin ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Kapag pinanumbalik ni Jesus ang iyong lakas, gamitin mo ang lakas mong yan upang maglingkod sa layunin ng Panginoon. Pag pinagaling ka, yung pagpapagaling ng Panginoon, ang layunin niyan upang maglingkod ka alang-alang sa kalooban ng ating Panginoon. When Jesus restores your strength,
use that strength to serve His purpose. Ano po? Ang pagpapanumbalik sa Diyos, pagpapanumbalik ng Diyos sa atin, ito ay pintuan tungo sa ating paglilingkod. Ito ang simula na dapat ng ating paglilingkod. Isipin natin ang isang ilaw na lampara. Hindi ito inaayos upang manatili lamang nakalagay sa mesa. Inaayos ito upang muling makapagbigay ng liwanag. Kaya nga po sa hapong ito po ang ipinapakita sa atin ng ating Panginoon na maglingkod tayo. Pag tayo ay pinapanumbalik, pinagaling ng ating Panginoon, magsilbi tayo, mag-serve tayo sa ating Panginoon. Kasi Jesus restores us for service. Sa aking pagkatapos ngayon, ang biyanan ni Simon Pedro ay nakahiga dahil sa kanyang karamdaman. Pagkatapos ay dumating si Jesus. Nakita siya, lumapit siya sa kanya, sinaway ang lagnat at nawala ang lagnat. Bumangon siya at naglingkod. Napakagandang larawan ng biyaya ng Diyos sa nagpapanumbalik. Maaring ngayon pagod ka, nawawalan ka ng pang-asa, nasaktan ka, may mabigat ang iyong pinagdaraanan. Ang gawin mo, ilapit mo yan sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Yesus, meron siyang kakayahan, meron siyang authority para alisin ang anumang karamdaman. Suliranin meron tayo. At ginagawa ng ating Panginoon yan upang hindi lang tayo maging komportable kundi upang maglingkod tayo sa ating Panginoon at sa ibang kapwa natin. Mga kapatid, ngayong hapon, nawa ay napaalalahanan tayo ng mensahe sa hapong ito na nais ng Panginoon na tayo ay gumaling magtiwala sapagkat nakikita ng ating Panginoon ang ating mga suliranin. Ang ating Panginoon ay nagmamalasakit. Ang ating Panginoon ay ibig tayong pagalingin at tayo ay ibig restore ng ating Panginoon upang maglingkod tayo sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.
me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Okay, so praise God. Salamat sa napakagandang awit ng aming ito yung aming mini boys, yung boy. Alam niyo yung bini ano, 'di ba? Ito yung sa amin nagde-develop kami ng mga lalaking alang. Ano? Kaya ayan ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, pwede ho kayong mag-like, ano? Pwede kayong mag-comment at pwede niyo po i-share sa inyong mga kaibigan ito. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na nagpagaling sa biyanan ni Pedro. Ano po? Tayo malalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat dahil kayo po yung Diyos noon na nagpapagaling at hanggang ngayon, kayo rin po ang aming dinadalanginan, nilalapitan sa hapong ito upang itaas ang mga kapatid namin, mga kaibigan, Lord, na may mga karamdaman, pagkat alam namin ang iyong kapangyarihan, o Diyos, ay mas higit pa sa anumang suliranin meron kami, Panginoon. Kaya nga po ay itinataas namin si Ivy Ramos, Panginoon. Patuloy ang aming panalangin para sa miraculous healing para sa kanyang liver, Panginoon, pancreatic cancer, Panginoon. Dinadalangin po namin na kayo po ang magpagaling sa aking kaeskwelang ito, Panginoon, na taga Pililla, Rizal. Panginoon, hipuin niyo po ang kapatid naming ito, si Ivy Ramos, Panginoon. Kayo magpo-provide ng pangailangan niya. Lord, si D.S. Max Aguinaldo, nanalangin kami ng patuloy na recovery, full restoration, Panginoon. At yung nerve niya ay patuloy na manumbalik, Panginoon, ang lakas, O Diyos, at matanggal ang kanyang tracheostomy, Lord, upang sa madaling panahon manumbalik ang kanyang pagsasalita, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo na alam namin tutugunin po ninyo gaya ng ginawa nyo sa biyanan ni Pedro, Diyos. Lord, si Mariel Amian, patuloy ang aming panalangin, tulungan mong lumakas siya mula sa pagkakaroon niya ng stroke, Panginoon. Lord, kayo po ang siyang kumilos po sa aming kapatid na ito kay Mariel, Panginoon. Salamat po. Lord, si Lani Perdido, Lord, tulungan mo, meron siyang mental problem. Nananalangin po kami sa inyo para kay Lani. Lord, makapangyarihan po kayo, O Diyos. Lord, pag sinabi niyong bumabangon ang mga may karamdaman, yung mga may lagnat ng matindi,
umaalis, yung mga masamang espiritu meron. Lord, sila ni, i-restore nyo po yung normal health niya, Panginoon. Lord, salamat ng marami. Si Jomari Medina Residi, Lord, patuloy na pinapanalangin din po namin na yung scissors niya, Panginoon, ay patuloy na bumuti, Panginoon, gumaling po siya. Lord, salamat. Si Irene Pabroa, pinapanalangin po namin ang aming kapatid na ito, meron siyang fibromyalgia. Panginoon, tulungan mo po siya na yung pain na naranasan niya sa kanyang katawan, Panginoon, ay unti-unting maalis, O Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, ina-apply namin ang yung banal na dugo kay Irene Pabroa, Panginoon. Si Francisco Valdez Basilio, Panginoon, pinapanalangin po namin ng kalakasan para sa kanyang katawan. Nagkaroon siya ng stroke, Panginoon. Dalangin namin yung fast recovery para sa kanya, kay kapatid na Francisco Valdez. Salamat. Si Eddie Padel, pinapanalangin din po namin. Salamat sapagkat pumapabor ang mga result ng kanyang laboratory at nawa ay ang complete healing ipagkakalob nyo po kay Eddie, Panginoon. By the blood of Jesus, ina-apply po namin para sa kanya. Lord, si Ruth Baron, hinihiling namin ang suliranin niya sa gastritis, Panginoon. Lord, hipuin mo po, Panginoon. Paggalingin mo po ang kanyang karamdaman na ito, Panginoon. Salamat po. Ina-apply namin ang iyong pangalan, Jesus, para kay Miss Ruth Baron, Panginoon. Lord, si kapatid na Gloria Ponasier, Panginoon, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang pananakit ng kanyang tiyan, Lord. Pagkaluban mo po siya ng complete healing, Panginoon. O God, salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Tinatas namin ang aming Ate Gloria, Panginoon. Purihin ka sa buhay niya, Panginoon. Ang aming kapatid na Carol Cabi, Panginoon. Patuloy din ang aming panalangin para sa kanyang breast cancer, Panginoon. Lord, tulungan mo ang aming kapatid na ito. Salamat sapagkat bumubuti na ang kanyang kalusugan, Panginoon. Purihin ka. Lord, ang kapatid na Lani Salazar, meron ding breast cancer. Tulungan mo po siya, Panginoon. Pagagalingin mo po, gumawa kayo ng himala sa buhay niya, Panginoon. Si Rachel Roa, ganun din, meron siyang breast cancer, stage 2. Panginoon, salamat po sapagkat naalala po namin ang ginawa nyo sa biyanan, Lord, ni Pedro, Panginoon. Inutusan nyo ang karamdaman. Lord, ito rin ang ginagawa namin, kinakansela namin ang breast cancer kay Rachel Roa. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, si Ami Paner, Lord, tulungan mo po siya na sa sa removal ho ng ovary niya, Panginoon, ay maging matagumpay po, Panginoon. Kayo magbibigay ng kalakasan, Lord, at kayo magpo-provide ng needs ni Ami Paner, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Alam namin, didinggin po ninyo ang aming kapatid na ito. Lord, si Bong Reyes, patuloy naming itinataas siya sa iyo, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay ng himala, Panginoon. Lord, yung mga bulag, binibigyan nyo ng paningin. O Diyos, ang kapatid naming ito, kayo po ang gumawa ng himala sa buhay niya kay Bong Reyes, Panginoon. Pagagalingin mo siya at yung lakas, ibibigay mo, panunumbalikin mo siya, Panginoon. Salamat po kay magpo-provide ng pangailangan ni Bong Reyes, Panginoon. Salamat ng marami. Lord, ang kapatid na Ida Ibong Esmeralda, pinapanalangin po namin, meron siyang diabetic, Lord. At thrice a week siya nagda-dialysis, Panginoon. I pray na kayo din po ang kumilos, Panginoon, kay kapatid na Ida, Lord, in the mighty name of Jesus. At nagpipray po kami ng financial provision para sa kanyang pamilya. Lord, salamat po sa inyo sa buhay niya, Panginoon. Si Ashia, Lord, Acabado, nagpipray po kami ng
paggalaw po ninyo sa batang ito upang siya'y makapagsalita, dakilang Diyos. Hipuin niyo po ang bibig, ang labi, dila, Lord, ni Asiya, Panginoon, upang siya'y unti-unting makapagsalita. Salamat sa iyo, Panginoon. Si Miss Resi Borja, pinapanalangin po namin ang kanyang nalalapit na operation. Lord, tulungan mo po ang mga doktor na siyang titingin sa kanyang operation na magiging mabuti, magiging maayos, Panginoon, at makakapagsalita na ang aming kapatid na Resi matapos ang operation, Panginoon. Salamat po kay magpo-provide ng kanilang pangailangan din, Panginoon. O Diyos, patuloy ang aming panalangin para kay Jim Calvin Makawili de la Cruz. Panginoon, meron siyang alveolar soft part sarcoma. Panginoong Diyos, hipuin niyo po ang batang ito, si Jim. Kanina po ay nakikita ko nagsisikap siyang tumugtog ng gitara. Ibig niya pong dumalaw din sa sinilangan ng kanyang ina. Lord, bless mo po ang buhay nito. Gumawa kayo ng himala kay Jim. Pakita niyo po ang iyong kapangyarihan kung paano niyo po pinagaling, Lord, ang matinding lagnat ng biyanan ni Pedro. Panginoon, same way, Panginoon, para kay Jim Calvin. Patunayan niyo po ang iyong kapangyarihan para kay Jim, Lord. Salamat sa iyo. Si Jomar Santiago, nagpipray po kami, Panginoon, para sa kanyang complete healing, strength, sa kanyang samantalang siya nag-undergo ng chemotherapy, Panginoon. Tulungan mo po, gabayan, palakasin, pagalingin mo ang kapatid naming si Jomar Santiago. Salamat po sa inyo. Si Mr. Nilo Catalando Sr., patuloy ang aming panalangin. Nilulusaw namin ang bara sa kanyang puso by the blood of Jesus. Kinakansela po namin. Nagdideclare po kami ngayong hapon na pagagalingin niyo po siya, Panginoon. At kayo po ang siyang kikilos upang kung magawa ang angioplasty niya, Panginoon, ito po ay magiging matagumpay. Salamat, salamat. Ang aming kapatid na Renato Dandan, patuloy din ang aming panalangin sa kanyang congestive heart failure. Siya ho ay nahirapan huminga. Dalangin namin na manauli ang kanyang normal na circulation, Panginoon. At yung heart po niya ay bumuti. Ganon din ang kanyang disposal, ang pagdumi po niya, Panginoon. Salamat po sa inyo. Nagpipray po kami kay Renato Dandan, Panginoon. Ang aming kapatid na Alma ay nagpapasalamat kami sapagkat kayo po ang siyang kumikilos sa buhay po niya. Salamat sa naging matagumpay na operation pinagkalob niyo po sa aming ate Alma. Purihin kayo sa buhay niya. Lord, si James Andre Salcedo, meron siyang depression, Panginoon. Pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, na maalis ang depression, palitan mo ng kapanatagan ng joy, at i-allow niyo po this month na makagraduate siya, mapabilang siya sa isa sa mga makakagraduate. Purihin ang iyong pangalan sa buhay ni James Andre, Panginoon, Salcedo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Si Rosie Canape, patuloy ang aming panalangin para sa sakit ng kanyang tiyan, Panginoon. Lord, ina-apply namin ang iyong banal na dugo para kay Rosie Canape, Panginoon. Pagagalingin niyo po siya. Ganon din si Juby Rebibis. Nagpipray po kami ng complete healing para sa kanyang pananakit sa kanyang tiyan. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Patuloy namin itinataas sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Kayo ang kumilos. Manguna po kayo sa aming Pangulo, ang kanyang kabinete, ang upper house, lower house. Lord, ang mga governors, city mayors. Lord,
mga mayors po namin, mga barangay official, pagpapalain mo ang kanilang buhay, pagkaloob mo palagi sa kanila yung espiritu ng pagsiserve, paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po yung mga kababayan namin na apektuhan ng mga pag-landslide, ng bagyo, pag-ulan, Panginoon, tulungan niyo po sila, O Diyos. Lord, nagpipray po kami for more protection and provision para sa Intermarine Express Line and MCB, Custom Brokerage, Panginoon. Salamat. We are praying for more wisdom and guidance, Panginoon. Salamat po, yung mga client po, nawa ay magiging masatisfy po sila sa service offered by two companies, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo. Kayo po ang magpapala din sa nasabing company, Panginoon. At higit sa lahat, ang aming Global Conquest Prayer Ministry, salamat po at ginagamit nyo ito upang tumugon, encourage at idulog ang kanilang mga suliranin sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong pagpapapalain, Panginoon, ang mga gumaganap dito, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Purihin, papasalamat din kami sa isang taong singkad ng inyong paggabay sa gawaing ito, Panginoon. Kayo po ang niluluwalhati namin at pinupuri namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito at naniniwala kami, diringgin niyo po ang aming panalangin. Inihiling namin ito kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Again, let us give our biggest and loudest clap offering to the Lord. Global Conquest Prayer Ministry. Okay, in Psalm 46 verse 10, it says, "Be still and know that I am God." Tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Tumigil, manalangin, magtiwala. Kilalanin kung sino ang Diyos at maghintay sa kanyang tamang panahon. Kapag matagal nang hinihintay ang sagot sa panalangin, maaaring isipin natin na walang ginagawa ang Diyos. Ngunit, tandaan niyo po ito, ang paghihintay ay bahagi rin ng pananampalataya. Ulitin ko po, ang paghihintay ay bahagi rin ng pananampalataya. Minsan bago baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, binabago muna niya ang ating puso mula sa pagkatakot tungo sa pagtitiwala, mula sa pagkabalisa tungo sa kapayapaan, at mula sa sariling kontrol tungo sa pagsuko sa Kanya. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pakikisa sa Global Conquest Prayer Ministry. May I take this opportunity to thank you all. For the past 1 year, you have been very supportive to us. And as a token of remembrance and love, we will be shipping to you, no? And not yet done. We just finished the month of August 1st. And then we will give you a mug. So magbibigay po kami ng mug sa mga followers nito for the past 1 year. Thank you po kay Ate Alma Cruz of San Jose del Monte, Bulacan, Pastor Virginia Siriban, Caloocan City, Elvira Layson of Manila, Ate Ofelia Valencia, Quezon City, kapatid na Los Padel na Launan, Taytay, Rizal, Ate Siding Catalando of Malabon, Reverend Atanasio Ilac Jr. of Cleveria, Cagayan. Punta po kami dyan, Pastor, next week. Milagros Johnson, Manila, Jubire Bibis at Nilda Kirante of Quezon City, Ate Elvira Gutierrez Bedunes, Quezon City, Ate Pelang Topereyas of Pila, Laguna. Kapatid Francisco Basilio, San Fernando, La Union, sana po ay wala na pong baha dyan po sa inyo. Kirusi Canapi of Amulong, Cagayan, Cheryl Capua, Manila, Ruth Mancia, Victoria Galicia, Jerlyn Kawaling, our Intermarine Express Lines employees, thank you for watching. Kay Aida Padel Luminario of Antipolo, Baby Santia, Manila, Amelia Perdido of Cleveria, Cagayan, and Lynn Remedios, Caloocan. Let's invite others to join us also during the live broadcast. Other than that, we also welcome you to watch our YouTube channel, Global Conquest Prayer Ministry. Later po, ma-download na po doon. We are standing with you in prayer intercession.
and we are standing with you in faith for healing, comfort, and strength. We welcome those who would like to share their testimonies online. Please contact us at our messenger group chat. Welcome din po yung mga gusto umawit at magbigay ng kanilang talento either as choir, solo, or family singing. Preferably hymns of praise and worship. Meron lang po kaming announcement po, sandali. Kami po at ang buong team ng Global Conquest Prayer Ministry ay pupunta po sa Claveria, Cagayan on August 21 to August 24, 2026. So we will have a luncheon fellowship on Sunday, August 23 at the Claveria First United Methodist Church. Yung mga taga-Cagayan po dyan, sana po ay magkasama tayo doon. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong salita at sa pagkakataong makapanalangin ng sama-sama. Patatagin mo po ang aming pananampalataya, punuin mo kami ng iyong kapayapaan, at gamitin mo kami bilang pagpapala po sa iba. Ingatan mo ang bawat pamilya at pagpalain mo ang bawat dumalo sa Global Conquest Prayer Ministry na ito. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw nawang maluwalhati, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And finally, God is our healer, our refuge, and our strength. In every pain, His grace is enough. In every healing, His name is glorified. Let us trust Him completely. Again, thank you, Lord, for everything, seen and unseen, answered prayers and silent battles. Won, we are beyond grateful. Tayo po ay magkita-kita muli sa August 20, 2026 for episode 38. Please invite others, mga kapatid. Again, tayo po ay sandaling tumahimik at tanggapin ang basbas o benediction mula sa ating pastor. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at ang impluwensya ng Banal na Espiritu magpatuloy sa inyong mga tahanan at sa company na ito, ngayon at magpakailanman. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply go, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the great things up here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the great things up here. You're looking into my heart.
I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you.